sa inyong lahat. Amen. Sa inyong pagbibigay at sa inyong pong pagdalo ngayong umaga. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa salita po ng ating Panginoon, samahan po tayo ng ating Panginoon ngayong umaga. Proverbs chapter 4. Kawikaan, Kabanatang 4. Praise God. Meron pong isang lugar o building sa Kentucky, sa Amerika, na kilala sa tawag na Fort Knox. Ang spelling po ng Fort ay hindi po yung Fort na pang-apat, kundi F-O-R-T, parang Fort Bonifacio. Fort Knox. Ito po ay isang fortified vault building. Ibig sabihin po ng fortified ay matibay o pinatibay. At ito po ay malapit po sa kampo ng United States Army. Ang gusali na iyon ay naglalaman ng mga mahalagang bagay at dokumento tulad po ng original Declaration of Independence, original copy of the U.S. Constitution, first printing of the copy of the Gutenberg Bible, original copy of Magna Carta, at mga ginto na nagkakahalaga ng $13 bilyong dolyares. $13 billion na gold nakalagay doon sa building na yon, ang tawag ay Fort Knox. So, yun po ay mahalagang mga bagay at dokumento. Inilagay nila sa lugar na yon upang ma-preserve at maingatan at mabantayan ang mga bagay na yon. Kaya yun po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit sinabing fortified. Ang ibig sabihin po ng fortified, matibay. Hindi basta-basta magigiba. Dumaan man ng mga lindol, dumaan man ng mga sakuna, siguro talaga pinaghandaan nilang pagpapagawa sa gusaling iyon. At katabi pa nila ang United States Army. Yung kanilang militar, yung kanilang mga sundalo, katabi ng building na yon. Ibig sabihin, safe at secured ang lugar na iyon araw at gabi. Laging naka-update ang security. At ang sabi pa nga, ay hindi yun mapapasok kahit ang sino pang pinakamagaling na magnanakaw. Ngayong umaga, kung bakit ko po yung sinabi, hindi lang po ang Fort Knox ang dapat nating binabantayan, hindi lang po ang ating bahay ang dapat nating binabantayan, hindi lang po dapat ang ating pamilya ang ating binabantayan, hindi lang ang ating pananalapi ang dapat na binabantayan. Alam niyo po mga kapatid, ang pinakamahalagang bagay sa mundo na dapat nating binabantayan ay ang ating puso. Amen? Bakit? Dahil ang puso ang pinakamahalagang bahagi o parte ng katawan ng tao. Kahit ng pagkatao ng tao. Kapag ikaw ay napilayan, pero tumitibok pa rin ang iyong puso, buhay ka pa rin. Kahit nga yung ikaw ay makomatos, pero tumitibok pa rin ang iyong puso, buhay ka pa rin. Pero kapag ang puso mo ay huminto na sa pagtibok, mamamatay ka na. Ganon kahalaga ang puso, mga kapatid. Subalit ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay hindi lang tungkol sa pisikal na puso, kundi mas mahalaga po yung tinatawag na usaping espiritual sa ating puso. Basahin po natin ang ating talata ngayong umaga. Isang talata lamang po ito, Proverbs chapter 4, verse 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Praise God. Sabi sa New King James Version, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Praise God. Tayo po'y manalangin ngayong umaga. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Muli, mahayag, may bahagi ang iyong salita, Panginoon. Tulungan mo, Diyos, ang bawat isa, Panginoon, na nasa lugar na ito. Mangusap ka, buksan mo, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong salita. Tulungan mo bawat isa, Panginoon Diyos, ngayong umaga, Lord, sa usaping ito ng pangangaral patungkol, Panginoon, sa aming puso. Mahayag ang iyong kalooban, ang pagkilos ng banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ako po yung mangangaral ngayong umaga sa pinamagatang kong isang patanong, how is your heart? O how is our heart?
Sa Tagalog, kamusta ang ating puso? Kamusta ang iyong puso? How is our heart? Kamusta ang lagay ng ating puso? Amen? Kailangan po itong ipangaral ngayong umaga dahil una, amen, meron tayong puso. Amen po ba? Sino po dito walang puso? Praise God. Kailangan po itong ipangaral dahil una, pag-usapan po natin the problems of the heart. Ang mga problema ng puso o ng ating puso. Amen? Kagaya po ng sinabi ko kanina, lahat po tayo dito ay may puso. Walang tao na nabuhay na walang puso. Amen? Ang problema lang po mga kapatid, ang puso natin ay may problema. Ano yung problema, Pastor? May sakit ba ako sa puso? Ang sagot po ay oo. Lahat tayo ay may sakit sa puso. Pero hindi ko po tinutukoy yung physical na sakit, kundi ang tinutukoy ko po ay yung spiritual na karamdaman. Ito po ay nangyari mula nang magkasala sina Adan at Eva. Lahat po ng tao ay nagkaroon na po ng heart problems. Ano-ano yung problema sa ating puso? Ang problema po sa ating puso ay una, amen, may kamangmangan po ang ating puso. Proverbs 22:15, ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata. Lahat ng ipinanganak at ipapanganak ay nababalot ang kanilang puso sa kamangmangan. Amen? Sino po dito ang ipinanganak? Wala po. Galing po kayo sa kawayan? Amen? Hallelujah. Lahat po tayo dito ay ipinanganak, mga kapatid. Amen? Kaya lahat po tayo ay ipinanganak po na may kamangmangan. Amen. Pastor, sabi dyan, puso ng bata. Pastor, hindi na ako bata. Yun nga ang mas problema. Hindi na bata, pero mangmang pa rin. Bakit po? Kasi nadadala yung kamangmangan habang lumalaki. Amen? Paano mo nasabi, Pastor? Yung sahod na pinaghirapan, pinagpaguran ng tao ng isang linggo o ng kinsenas, sa halip na ilaan sa pamilya, sa mga gastusin sa bahay, anong gagawin? Uubusin sa alak. Pansinin nyo mga kapatid, nagpagod para malasing. Di ba, Mang? Tama po ba? Nagpagod ka, nagpawis ka, di ba? Gigising ka ng maaga, tapos pagkatanggap ko ng pera, maglalasing ka lang. Di ba may kamangmangan? Tama po ba mga kapatid? Amen? Ano pa? Mga kapatid, yung mga nahihilig sa sugal. Nagbibigay lang ako ng mga halimbawa. Napapansin nyo ba? Kahit matalo, hindi humihinto sa pagsusugal. Yung iba, mangungutang pa para makapagsugal. At may nabalitaan ba kayo? Di ba? So, sobrang gusto nila magsugal, nagbenta na ng mga gamit. Nagbenta ng cellphone, nagbenta ng alahas. Yung iba pa nga, kaya nilang ibenta yung kanilang mga ari-arian para may pangsugal sila. Di ba, Mang? Di ba? Grabe, wala nang pangsugal. Benta ko cellphone ko, benta ko na yung bahay namin, benta ko na yung sakyan namin. Lahat, di ba? Yung lahat ng pera niya makuha, pupunta sa sugalan, sa kasino. Di ba, Mang? Tama po ba, mga kapatid? Yun po ang katotohanan ngayong umaga. Ang puso po ng tao ay may kamangmangan. Amen? At ikalawang problema po ng ating puso, ang puso po ng tao ay mandaraya at masama. Jeremiah 17:9, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama, sinong makaalam? Praise God. Mula mismo sa Bible, sa salita ng ating Panginoon, ang puso ay magdaraya. Kaya mga kapatid, yung slogan na follow your heart, trust your heart, mali po yun.
Kapag sinunod mo basta-basta o agad-agad ang iyong puso, magkakaproblema ka. Bakit? Dahil ang puso po ay mandaraya. Amen? Wala naman po dito mga kapatid. Pero may mga kilala ba kayo? Amen? May mga nag-asawa na nagsisi nung nag-asawa na. Kasi akala ko siya na. Lord. Amen? Basta nung nakita ko siya, biglang ang lakas ng tibok ng puso ko. Kaya sinunod ko ang aking puso. Kasi pastor, ang bait-bait niya nung nanliligaw pa lang siya. Tanong ko naman, bakit? Meron bang nanligaw na hindi mabait sa kanyang nililigawan? Tama mo ba? Maliligaw ako Sakay tayo ng jeep, alalayan mo ko. Sabi ng lalaki sa babae, gano'n ba yan? Nagtiwala masyado sa kanilang puso, sa kanilang nararamdaman, mandaraya ang ating puso, mandaraya ang ating pakiramdam, kaya nagkakaproblema. Amen? Ang sabi pa mga kapatid, hallelujah, ang puso po ay masama. Totoo din po yun mga kapatid sa ating Panginoon. May nakita na ba kayong magulang na nagsasabi sa kanyang anak, anak, sobrang bait mo naman. Hindi ka ba gagawa ng masama? Nakita na po ba kayo ng magulang sa kapitbahay nyo? Amen. Wala pong ganoon mga kapatid. Likas sa bata ang gumawa ng masama. Kaya ang lumalabas sa bibig ng magulang ay hindi, huwag, no. Bakit po? Dahil gagawa po ang bata ng kasamaan at kasalanan. At yun rin po ay nadadala hanggang sa paglaki. Amen? Pansinin niyo po ito mga kapatid sa ating Panginoon na patunay ang puso natin ay masama. Pasintabi po. Amen? Baka may mga kamag-anak po kayo. Amen? Na namumuno sa ating pamahalaan, pero hindi ko po nilalahat. Hindi naman po lahat. Hallelujah. Pero may mga namumuno sa pamahalaan na masama. Ulitin ko, hindi lahat, pero meron. Yung mga taong yun, mga kapatid, pansinin nyo, tapos ng pag-aaral sa magaganda at mamahaling paaralan, pero tignan nyo ang kanilang ginagawa. Biruin mo, nag-aaral ka sa Ateneo, na 100,000 ang tuition fee, nag-aaral ka sa Lasal, yung iba nag-masters pa sa ibang bansa, biruin mo, nagtapos ka ng Harvard University, tapos pagdating mo sa pamahalaan, magnanakaw ka lang. Biruin mo, nakuha niyo po ba yung punto? Amen. Tapos ako ng Harvard, ang ganda ng mga credential. Pagdating sa pamahalaan, nagnakaw lang. Bakit yun nangyayari? Dahil masama po ang ating puso, mga kapatid. Kaya hindi po tayo basta-basta pwede lang magtiwala sa ating puso. Kaya ano pong kailangan natin gawin? Ikalawa, pag-usapan po natin. Amen? Guarding our heart. May problema ang ating puso, kaya dapat lang mga kapatid na bantayan natin ang ating puso. Amen? Sa NIV na salin, ganito po ang sabi, Proverbs 4:23. Sabi po sa NIV, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Amen? Ang sabi po sa ating binasa ay bantayan, ingatan ang ating puso, guard your heart. Amen? Pwede bang pakitanong sa iyong katabi, binabantayan mo ba ang iyong puso? Ang dami natin binabantayan, di ba? Binabantayan ang ating pamilya, ating trabaho, ating negosyo, amen? Ating mga anak, mga apo, amen? Pero, kamusta naman ang ating puso? Nababantayan ba natin? Amen? Pastor, bakit ko naman gagawin yon? Ito po ang mga dahilan bakit kailangan po nating bantayan ang ating puso. Una po, mga kapatid sa ating Panginoon, kailangan nating bantayan ang ating puso dahil ang puso ang dinadaluyan o pinagmumula ng buhay. Proverbs 4:23, ingatan mo yung puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen?
Kaya ka buhay dahil meron kang puso. Can you say amen? Amen. Ang ibig sabihin po ng dinadaluyan ay pinagmumulan. Sa English po ay source. So pansinin niyo mga kapatid sa ating Panginoon, ang source ng buhay ay ang ating puso. Dinadaluyan ng buhay, puso. Amen? Magbibigay po ako ng ilustrasyon mga kapatid. Kung alam niyo po yung mga tubig na ginagamit natin dito sa Metro Manila, yung mga tubig na ginagamit natin, hindi po yan basta-basta galing kung saan-saan lang. Amen? Yan po ay may pinagmumulan. Yan po ay galing sa mga ilog, katulad ng ilog Pasig. Sabi ko, so galing sa ilog Pasig yun? Uminom pa naman ako kanina. Biro lang po. Galing po sa mga ilog, galing po sa lawa. Amen? At tinignan ko po sa Google, ang pinagmumulan pala ng main supply ng tubig dito sa Metro Manila ay sa Angat Dam. Pamilyar po ba kayo sa Angat Dam? Nakapunta na po ba kayo doon? Bakit hindi nyo po ako sinama? Ngayon mga kapatid, kung mapapansin po ninyo, kung nanonood po kayo ng balita, ako po paminsan kapag may oras ay nanonood po ako ng balita. Amen? At ipinapakita po sa balita, napapansin niyo po ba, lalo na kapag magko-commercial, nanonood lang po kasi ako sa sa YouTube, amen, ng balita. Napapansin niyo po ba, bago mag-commercial, ipapakita muna doon yung mga dam sa gilid. Yung pinapakita yung level ng tubig sa iba't ibang dam. Isa na nga yung Angat Dam. Amen? Para bang sinasabi doon, parang ganito mga kapatid, as of August 4, 2024, ang level ng tubig sa Angat Dam ay 180 meters at ito ay tumaas kumpara nung nakarang linggo. Di ba? May mga araw na tumataas, green, tapos may araw na pababa, red. Napansin niyo po ba yan? Amen. Hindi kayo nanonood ng balita, ha? Amen. Napansin niyo po ba sa gilid? Di ba? Ibig sabihin nun mga kapatid ay minomonitor, binabantayan ng tubig sa Angat Dam kung normal pa ba yung level ng tubig. Bakit po mga kapatid? Dahil kapag hindi iyon nabantayan ng maigi at maayos, halimbawa lang, natuyo, nawala ang tubig sa Angat Dam, ano mangyayari? Mawawalan ng tubig sa buong Metro Manila. At kapag nawala ng tubig sa buong Metro Manila, ano mangyayari? Mamamatay ka. Tama po ba? Mamamatay tayo. Pastor, bakit mo nasabing mamamatay tayo? Dahil ang tubig ang isa sa pangunahing pangangailangan ng tao. Tama po ba? Paano ka maghugas? Paano ka maliligo? Paano ka iinom? Kung wala ng supply ng tubig. Amen po ba? Kaya ngayon mga kapatid, binigay ko yung ilustrasyon na yun, naunawaan natin, ganun pala kahalaga yung mga dam. At binabaliwala lang natin. Katulad ng Angat Dam. Pero sila pala yung pinagmumula ng supply ng ating tubig na pangunahing pangangailangan natin. Anong punto ko ngayong umaga? Kapag nagka-problema ang Angat Dam, apektado tayong lahat dito sa Metro Manila. Ganon din po ang ating puso. Napakahalaga ng ating puso. Kapag nagka-problema ang ating puso, listen, apektado na ang ating buong buhay. Dahil ang sabi sa binasa natin, ang puso ang dinadaluyan ng buhay. Kapag nagka-problema ang Angat Dam, apektado lahat, buong Metro Manila. Yun ang source kasi. Ganon din dito, ang source ng buhay ang ating puso. Kapag nagka-problema ang ating puso, amen, hallelujah, hindi maganda ang mangyayari sa ating buhay. Bakit sinabi na ang puso ay dinadaluyan ng buhay? Kakasabi ko lang kanina mga kapatid, ang puso ang dahilan bakit tayo nabubuhay. Kapag nagsimulang huminto sa pagtibok ang iyong puso, ano mangyayari? Mamamatay ka. Amen? Kaya i-check mo ngayong umaga kung tumitibok pa ba ang puso mo. Tumitibok pa naman. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. At hindi lang yun mga kapatid, ang puso, pakinggan niyo po ito, hindi lang po yun, ang puso ang dinadaluyan ng buhay dahil sa puso din po nagmumula ang lahat. Amen. Sa puso po nagmumula ang lahat. Sa puso nagmumula ang ating nararamdaman. Sa puso nagmumula ang ating iniisip. Alam niyo po ba kahit maging ating iniisip, sa puso muna nanggagaling?
Amen. Sa puso nanggagaling ang ating mga hilig, passions. Sa puso nagmumula ang mga gustong mangyari natin, mga layunin, mga plano, mga ninanasa sa buhay. Sa puso nanggagaling. Kaya kapag walang puso, walang kabuhay-buhay. Tama po ba? Di ba? Kataga natin mga Pilipino yon. Amen. Kapag walang puso, walang kabuhay-buhay. Amen. Kaya napansin nyo, kapag dumalo ka sa church, na wala sa puso mo, ang lungkot mo sa loob ng church. Kapag umawit ka ng papuri sa Panginoon na wala sa puso mo, ang tamlay ng pagkanta mo. Pupurihin ka sa awit. Di ba nga may kasabihan mga kapatid? Narinig nyo na ba to? Yung ginagawa mo, may narinig na ba kayo ganito? Yung ginagawa mo, lagyan mo naman ng puso. Ibig sabihin, seryosohin mo. Gawin mo ang pinakamabuti. Amen? Bakit? Dahil ang puso ang nagpapakilo sa tao, ang puso ang nagbibigay buhay sa tao, ang puso ang nagpapasila sa tao. Lahat na, mga kapatid sa ating Panginoon, sa ating buhay, lahat konektado sa ating puso. Amen? Kaya yun po ang dahilan bakit kailangan nating bantayan ang ating puso. Kapag hindi nabantayan ng maayos ang ating puso, gaya sa anggatdam, magkakaproblema po tayo physically, emotionally, at lalo na spiritually. Amen? Kaya mahalaga po itong pangangaral na ito mga kapatid sapagkat lahat po tayo ay merong puso. Amen? Ikalawa, bakit po natin babantayan ang ating puso? Dahil, mga kapatid, kung ano ang nilalaman ng ating puso, ay ganun tayo. Ulitin ko, kung ano ang ating puso, kung ano ang nilalaman ng ating puso, ay ganun tayo o magiging ganun tayo. Amen? Pakinggan mo ito, kapatid. Kung ano ang iyong iniisip, kung ano ang iyong sinasabi, kung ano ang iyong ginagawa, lahat yun ay nanggagaling muna sa puso. Bago ka magsalita, dito muna yon una. Bago ka nag-isip, dito yun muna una. Bago ka kumilos, gumawa, dito yun muna na una. Tingnan nyo, basahin po natin. Mark 7:21-23, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. Mga kapatid, malinaw po ba? Amen. Mula sa puso, dito muna nagsimula. Dito muna nag-umpisa, dito muna nanggaling. Ano man ang iniisip, sinasabi at ginagawa ng tao ay sa puso galing. Ibig sabihin mga kapatid, yun ang laman ng puso niya. Amen? At ito po'y mahahayag sa ating mukha, sa ating sasabihin, sa ating gagawin, ang nilalaman ng ating puso. Magbibigay po ako ng halimbawa. Amen? Nakita mo ang kapitbahay nyo bago ang refrigerator nila. Pagkakita mo, tumaas ang kilay mo. Itsura, mukha. Diba? Nag-iba itsura mo bigla, saya mo. Tapos, sinabi mo, bagong ref nila. Saan kaya nila ninakaw yun? Akala mo kung sino na. Bago lang naman ang ref. Salita. Tapos maya-maya, ang ginawa mo, pinagkalat mo na yung iniisip mo sa kanila na ninakaw nila yung bago nilang ref. Well, may kapitbahay natin, may bagong nakaw na ref. Ninakaw ba nila yun? Pansin nyo? Mga kapatid, lahat ng yun, bago mo isipin, bago mo sabihin, bago mo gawin, nagsimula po muna yung lahat sa iyong puso. Nagmanifest sa mukha, tumaas ang kilay mo. Nagsalita ka ng hindi maganda. Tapos, siniraan mo na sila lahat. Lahat ng yun, mga kapatid, nanggaling dito sa ating puso. Kaya ganon kahalaga ang ating puso. Kaya ganon kahalaga kung bakit natin kailangang bantayan ang ating puso.
Ibig sabihin ng mga kapatid, yung hinalimbawa ko na yun, amen, makikita dun sa tao na yun na siya ay merong pusong naiinggit. Ang inggit sa puso nang gagaling. Amen? Mga kapatid, hindi ko alam kung nailagay ito. Amen? Sabi dito, meron ba? The heart defines who we are. The heart defines who we are. Ang puso ang tumutukoy kung sino tayo. Amen po ba? Puso ang tumutukoy kung sino tayo. Ang ating puso, ang nilalaman ng ating puso, ang tutukoy kung sino tayo. Kaya nga sabi ko kanina mga kapatid, kung ano ang ating puso o ang nilalaman ng ating puso ay ganun po tayo. Anong ibig ko sabihin ngayong umaga mga kapatid? Kapag masama ang ating puso, magiging masamang tao tayo. Amen po ba? Amen. Yun ay mahahayag. Masama din ang ating iisipin, masama din ang ating sasabihin, at masama din ang ating gagawin. Kasi masama ang ating puso. Kapag mabuti ang ating puso, kabaliktaran, hindi siyempre, magiging mabuting tao tayo. Amen. Yun din ay mahahayag. Sa lahat ng kinikilos mo, iniisip mo, sinasabi mo, makikilala ka ng tao, amen, sa nilalaman ng iyong puso. Kung anong ginagawa mo, yan ang laman ng puso mo. Kung anong sinasabi mo, yan ang laman ng puso mo. Kung anong iniisip mo, yan ang laman ng puso mo. Matthew 12:33-35. Nakikilala ang puno sa bunga nito. Kung mabuti ang puno, mabuti rin ang bunga nito. Kung masama ang puno, masama rin ang bunga nito. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang kanyang puso. Pero ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ng kanyang puso. Malinaw po ba? Amen. Pag ikaw ay nagsasalita, hindi lang yan wala lang, nagsalita ka ng ayon sa nilalaman ng iyong puso. Hindi, yung ref na yan, ninakaw lang nila yun eh. Ang totoo, sa puso mo, sumisibol na yung inggit. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, hindi pwede na masama ang puso natin, pero mabuti ang sasabihin at gagawin natin. Hindi po yun maaari. Kung ano ang nasa puso, sundin mo. Kung ano ang nasa puso, yun ang lalabas sa atin. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Ulitin ko, kung ano ang nasa puso, yun ang lalabas sa atin. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya kailangan mga kapatid nating bantayan ang ating puso. Dahil kapag hindi natin nabantayan ng maayos ang ating puso, pwedeng maging marumi ang ating puso. At kapag naging marumi ang ating puso, marumi din ang lalabas dito at magiging marumi tayo. Amen. Lalo na sa paningin ng ating Panginoon. Amen? Ikatlo mga kapatid, bakit kailangan nating bantayan ang ating puso? Dahil ang puso ang unang inaatake ng dyablo sa atin. Diyan pa po ba kayo? Mandaraya po ang dyablo at yun ang ginagawa niya, dinadaya ang mga tao. Kung paanong dinaya ng kaaway sina Eva doon sa Hardin ng Eden, alam niyo po ba na ganun pa rin ang estilo ng kaaway na ginagawa niya hanggang ngayon. Kaya pinag-iingat po tayo ng Bible. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Kung napansin niyo po, ang ginamit na salita ay pag-iisip. Mga kapatid, ang puso at isip sa Bible ay paminsan iisa ang gamit. Amen? Kumbaga parang nagpapalitan sila, puso at isip. Kaya kung napansin nyo, pag-iisip ang ginamit dito, pero ito'y tumutukoy pa rin sa ating puso. Amen? Narinig ko nga sa ating pastor, amen, maging ang ating mga alaala, maging ang ating mga iniisip, amen, ay nanggagaling din sa ating puso. Kaya mga kapatid, sa ating Panginoon, actually, ito rin ang dahilan kung bakit ko ito ipinangaral ngayong umaga. Maraming mga mananampalataya, amen, ang nadadaya ng kaaway dahil mali ang lagay at kalagayan ng kanilang puso. Alam niyo po ba mga kapatid sa ating Panginoon, mula nung ako rin ay maging born again Christian, mapunta sa fellowship na ito ng Potter's House, amen,
Marami na po akong mga nakasama, nakasabay sa paglilingkod sa Panginoon, aktibo sa ministry, nag-aapoy sa panalangin, kasama naming humahayop sa labas, nangangaral ng salita ng Diyos. Pero dahil nga mga kapatid, hindi nila nabantayan ang kanilang puso, wala na sila ngayon sa paglilingkod sa Panginoon. Tumalikod sa Panginoon, iniwanan ng church, amen, at pinabayaan ang paglilingkod sa Panginoon. Totoo yun mga kapatid sa ating Panginoon. Kahit gaano ka nakatagal sa pagiging mananampalataya, subalit kapag hindi ka nag-ingat, hindi mo nabantayan ng maayos, ng maigang iyong puso, delikado ka. Ang kaaway, lagi niya tayong aatakihin at dadayain ang ating puso. Katunayan, maging dito sa Pateros, mga kapatid. Amen? Kung lahat ng mga dumalo, simula nung nag-umpisa tayo dito, ay narito pa rin hanggang ngayon. Amen? Malaking magandang problema na sa atin dahil hindi na tayo kasya sa lugar na ito. Amen. Pero bakit hindi na natin sila kasama ngayon? Konektado po ang puso, mga kapatid. Ulitin ko, konektado po ang puso. Ayaw mo na umaten? Nanggaling muna sa puso. Ayaw ko na maglingkod? Nanggaling muna sa puso. Ayaw ko na manalangin? Nanggaling muna sa puso. Amen? Nadaya ng kaaway. Nung nakaraang linggo, nasa San Fernando, Pampanga kami. Di magkausap kami ni Pastor Jun. At isa sa kanyang mga naikwento, sabi niya, may isa silang kapatiran doon na hindi na dumadalo. Kaya finalo up ngayon ni Pastor Jun. Ngayon, pagpunta niya doon sa lugar, nakita niya yung kapatiran at inimbitahan niyang muli sa church. Sabi nung dating kapatiran, na yung kapatiran na yon ay taon na, o mahigit taon nang dumadalo doon sa ating church sa San Fernando, Pampanga. Sabi nung finalo ni Pastor Jun, ay Pastor, pasensya na po, hindi na po ako makakadalo. Amen? Dahil kabilang na po ako sa malaking relihiyon dito sa Pilipinas. Hindi ko na lang babanggitin. Amen? Nagulat si Pastor Jun, isang taon mahigit ka namin kasama doon sa church. Ang dami mong mga pangangaral na napakinggan. Kasabay ka namin nananalangin, nagpupuri sa Panginoon. Nagulat na si Pastor Jun, wala na. Lumipat na ng ibang church. Amen? Nadaya ang ating puso. Amen? Maaari po bang mangyari po yun sa lahat? Maaari po mga kapatid sa ating Panginoon. Amen? Kapag hindi po maayos ang ating puso, madadaya po tayo ng kaaway. Pinapangaral ko po ito mga kapatid dahil para ikaw ay tumagal sa iyong pagiging mananampalataya, kailangan mong ingatan at bantayan ang iyong puso. Ito po ang susi mga kapatid. Kapag hindi maayos ang lagay ng iyong puso, believe me, mawawala ka rin pagdating ng araw sa church. Kaya mong kalimutan yung ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Balik na lang ulit ako sa dati kong buhay, sa dati kong ginagawa. Pag hindi naingatan ang ating puso. Kaya mga kapatid, katunayan, every morning prayer, yun po ang panalangin ko araw-araw. Amen. Kayo, na aking mga kapatid sa Panginoon. Sinasabi ko, Panginoon, tulungan mo ang aking mga kapatiran dito sa Pateros House, Pateros, na kanilang maingatan at mabantayan ang kanilang puso. Amen. Kasi hindi ko na kaya yun, mga kapatid. Naingatan at bantayan ang inyong puso. Hindi ko na po kaya. Yun po ay, mamaya, dadaanan natin yun. Yun po ay trabaho na po ng bawat isa sa atin. Amen? Bakit mo kailangan ingatan at bantayan ng iyong puso? Maingatan ng iyong puso. Ito, specifically, sinasabi ko ito, Lord, tulungan mo, Panginoon, ang aking mga kapatid, maingatan ng kanilang puso laban sa tukso ng kaaway. Maingatan ng kanilang puso laban sa inaalok ng sanlibutang ito. Maingatan ng kanilang puso laban sa pandaraya at kasinungalingan ng dyablo. Ewan ko kung naririnig niyo ako sa mga kasabay ko nag-morning prayer dito. Binabanggit ko po yun. Kasi sa oras nga po na madaya ang ating puso, wala na, apektado na po lahat. Amen. Bigla ka nang tatamarin, biglang ayaw mo na, kahit anong paano ang pagkumbinsi. Ano nangyari sa'yo? Ba't di ka nang matin? Wala lang, Pastor, ayoko na lang. Puso. Amen po ba? Amen. Yeah. Mga kapatid, kaya ito po ay pinapangaral ko ngayong umaga. Bantayan ang ating puso dahil yan ay number 1 target ng kaaway. At ikaapat, mga kapatid,
Kailangan po nating bantayan ang ating puso. Bakit? Dahil ang Diyos po ay nakatingin sa ating puso. Hindi ko po nakikita ang inyong puso. Hindi rin nakikita ng inyong katabi ang inyong puso. Subalit ngayong umaga, nakikita po ng Diyos ang ating puso. 1 Samuel 16:7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig, sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Amen? Mga kapatid, sa ating Panginoon, isa sa magaling nating ginagawa, tayong mga tao, kabilang ako, isa sa magaling nating ginagawa ay yung magtago. Magpanggap. Magbalat kayo. Amen? Amen. Pwede narito ka sa church ngayong umaga, nakangiti, umaawit, nakikinig ng pangangaral, ang ganda ng iyong suot, at yun ang nakikita ng tao. Yun din ang nakikita ko sa iyo. Pero sa iyong kalooban pala ay may problema na ang iyong puso. Amen. Awit ka kanina, pero sa kalooban mo, Pastor, saya mo ha. Di mo alam, last Sunday ko na ngayon. Sunday, di na ako atin. Totoo yun, mga kapatid. Amen? Diyan pa po ba kayo? Amen? Gaya po ng ating binasa, mga kapatid, dyan nakatingin ang Panginoon sa ating puso. Mahalaga sa Panginoon ang panlabas, yes. Subalit, mas mahalaga sa Panginoon ang panloob ang ating puso. At nais ko pong sabihin sa bawat isa, mga kapatid, alam ng Panginoon ang nilalaman ng iyong puso sa oras na ito. Alam ng Panginoon kung ikaw ay nasasaktan. Alam ng Panginoon kung ikaw ay masaya. At alam din ng Panginoon kung ikaw nga ay nangihina, nanglulupaypay. Alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung ikaw ay may tinatagong kasalanan. Bakit? Dahil sa puso nakatingin ang Panginoon. Bakit sa puso nakatingin ang Panginoon? Babalik lang po tayo, mga kapatid, sa ating dinaanan na kanina, dahil ang puso ang naghahayag kung sino talaga tayo. Amen. Mga kapatid, pwede mo ito i-take note. Ang puso ang pinakaluklukan ng pagkatao ng tao. Amen. Ulitin ko, ang puso ang pinakaluklukan ng pagkatao ng tao. Kung anong nilalaman ng iyong puso, yun ka. Kung sino ka, yun ang nilalaman ng iyong puso. Naunawaan po ba? Proverbs 27:19, kung paano ang mukha ng tao ay naaaninaw sa tubig, ang pagkatao naman ay makikita sa iyong puso. Ganda, no? Ang pagkatao naman ay makikita sa iyong puso. Sabi sa English, Amen, ESV version, as in water, face reflects face, so the heart of man reflects the man. Kung ano ang ating puso, yun ang naglalarawan sa atin. Yun ang nagre-reflect sa atin. Amen po ba? Kaya mga kapatid, bakit tayo puro puso ngayong umaga? Itong dahilan. Dahil nga ang puso ang pinakaluklukan ng pagkatao ng tao. Amen? Hallelujah. Kaya mas concern ng Panginoon sa ating puso, higit sa lahat. Bakit mas concern ng Panginoon sa ating puso? Dahil ang puso mo, ikaw yun. Kapatid, ang puso mo, ikaw yan. Kaya kailangan nating bantayan ang ating puso. Dahil hindi yan kita ng tao, pero kita po yan ng ating Panginoon. At kung anong nakikita, listen, at kung anong nakikita ng Panginoon sa atin, sa ating puso, yun ang totoo. Sabi ko nga tayo mga tao, magaling tayo magpanggap. Magbalat kayo. Magtago. Pero kung anong nakikita ng Panginoon sa iyong puso, yun ang totoo. Anak, kahit anong pagpapanggap mo, hindi ka makapagtago sa akin. Yan ang nilalaman ng iyong puso, kaya yan ka. Anak, may problema ang iyong puso. Amen po ba, mga kapatid? Kaya ngayong umaga, mga kapatid, isang tanong. Anong nakikita ng Panginoon sa iyong puso ngayong umaga? Mabuti ba? O masama? Anong nakikita ng Panginoon sa iyong puso ngayong umaga? Mga kapatid, kung may problema ang iyong puso,
Pangatlo at panghuli, praise God. Lord, talagang pinapractice ko to, mangaral ng mabilis. Sabi kasi daw nila, kapag ikaw ay nangaral ng maikli, makakaulit muli. Mga slogan ng Pastor Sapater sa Usin praise God. Thank you, Lord. Mangaral ko maikli para susunod maimbitahan ulit ako. Mukha nyo. Sabi ko sa mga pastor, mukha nyo. Kung may problema ang iyong puso, pangatlo at panghuli, ito ang magandang balita, merong lunas para sa ating puso. Praise God. The cure for our heart. Praise God. The cure for our heart. Mga kapatid, kung may problema ang iyong puso ngayong umaga, kailangan po nating maagapan agad yan. Amen? Lalo na sa usaping spiritual. Diba? Nangyayari po ito mga kapatid, wala po exempted. Even pastor, mga kapatid, kaya nilang iwanan talikuran ng Panginoon dahil nadaya ang kanilang puso. Kaya kung may problema ang iyong puso sa umagang ito, agapan na po agad natin. Anong kailangan po natin gawin para maagapan o malunasan agad ang puso nating may problema? Una, mga kapatid, ang kailangan po natin gawin ay isuko mo o ibigay mo sa Panginoon ang iyong puso. Proverbs 23:26, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. At malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Mga kapatid, sinasabihan tayo ng Panginoon, ibigay daw natin ang ating puso sa Kanya. Subalit ang tanong ngayong umaga, kaya mo ba ang ibigay ang iyong puso sa Panginoon? Amen. Bakit mo kailangang ibigay ang iyong puso sa ating Panginoon? Bakit? Dahil, mga kapatid, listen, hindi mo kayang ayusin ang iyong puso. Hindi mo kayang baguhin ang iyong puso. Hindi mo kayang linisin ang iyong puso. Malibang ibigay mo yan sa Panginoon, tsaka makagagawa ang Panginoon sa ating puso. Amen? Merong ilustrasyon dito, may lalaki na namatay dahil sa atake sa puso. At yung kanyang asawa ay nagalit doon sa doktor at nagsabi, Dok, may sakit na pala sa puso ang aking asawa. Hindi ko man lang alam. Hindi niya man lang alam. Dapat sinabi mo, Dok, para naagapan sana namin. Sumagot naman yung doktor, paano nyo malalaman? Paano nyo magagamot? Hindi naman kayo nagpapakonsulta sa akin. Amen po ba? Ganon din po sa atin mga kapatid. Para magamot ang problema sa ating puso, kailangan natin ipakonsulta at ibigay sa Panginoon. Hindi niya yan magagamot hanggat hindi po natin ibinibigay sa ating Panginoon. Ano bang gagawin ng Panginoon sa ating puso? Alam niyo mga kapatid, napakaganda, napakabuti, gagawa ang Panginoon sa atin ng malinis na puso. Psalm 51:10, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos. Praise God. At muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Ang nagsulat po ng talatang ito ay si David. Nang siya po ay makagawa ng grabing kasalanan. At yun po tayo. Marumi ang ating puso katulad ni David. At dito mga kapatid, kinikilala ni David na hindi niya kayang linisin ang kanyang puso. Kailangan niya ang Panginoon para mangyari yun. Panginoon, lumalang ka sa akin ng malinis na puso dahil hindi ko kayang linisin ang aking puso. At ganoon din sa ating mga kapatid, hindi natin kayang linisin ang ating maruming puso, tanging ang Diyos lang po ang makagagawa nun. Kaya ibigay natin ang ating puso sa ating Panginoon. Bakit? Kapag malinis ang ating puso, ulitin ko, konektado na po yun. Magiging malinis ang ating isipan, magiging malinis din ang ating mga ginagawa, at magiging malinis din ang pagtingin natin sa ibang tao. Nang gagaling sa puso. Kapag marumi ito, marumi ang dadaloy, marumi ang lalabas. Subalit kapag malinis ang ating puso, magiging malinis ang lalabas at dadaloy dito. Can you say amen? Amen. Amen. Kung napapansin nyo mga kapatid, puro puso. Dahil nga puso ang pinagmumulan o dinadaluyan ng buhay. Mga kapatid, itong totoo. Kahit baguhin ng isang tao ang kanyang ugali, sabihin na lang natin ugali, kung hindi naman nabago ang kanyang puso, hindi pa rin siya lubusang mababago. Amen po ba? Amen. Pero kapag ang puso ang nabago, damay na po
doon lahat, pati yung kanyang ugali, yung kanyang salita, pati yung kanyang uri ng pamumuhay, damay na. Ang kailangan lang ay mabago muna ang kanyang puso. Bakit? Sapagkat ang puso ang source, ang dinadaluyan, ang pinagmumulan ng ating buong pagkatao. Amen? Napansin mo mga kapatid, illustration ulit, madumi yung tubig na lumalabas sa gripo ninyo. Madumi. Ngayon, nilinis mo ngayon yung gripo. Pagkalinis mo ng gripo, pagbukas mo ulit ng gripo, ang lumabas pa rin ng tubig ay marumi. Bakit ganun? Ang dumi pa rin, nilinis ko na yung gripo. Amen. Ngayon, tinignan mo yung daloy ng tubig. Ano man tawag doon? Yung pipe? Yung pipe, yung tubo, tinignan mo. Amen. At pagkakita mo doon sa pinagmumulan, yung source ng tubig na lumalabas sa inyong gripo, amen, ay meron palang putik at patay na daga. Ngayon, kahit anong linis mo doon sa gripo, ang dadaloy pa rin doon ay marumi. Ano kailangan gawin? Kailangan mo munang linisin yung pinaka-source. Yung pinagmumulan ng tubig na lumalabas sa inyong gripo. Pag yun ay nalinis mo na, konektado na yung dadayo sa pipe na malinis at lalabas yung sa gripo na malinis. Naunawain niyo po ba mga kapatid? Ganun kahalaga, yun ay larawan ng ating puso. Source, dinadaluyan ng buhay. Kahit anong ayos natin sa ibang bahagi ng ating buhay, pero kapag hindi maayos ang ating puso, wala pa rin. Ang unang kailangan malinis, ang unang kailangan mabago, ang iyong puso. Can you say amen? Amen. Hallelujah, mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah. Ganun din ang ating puso para maging malinis. Ang lahat ng ating sasabihin, iisipin, gagawin, kailangang malinis muna ang pinaka-source ang ating puso. Ngayong umaga, sa ating pagtatapos, mga kapatid, hallelujah, gagawa ang Panginoon ng malinis na puso. Bibigyan tayo ng Panginoon ng bagong puso, praise God. Yun ay duty ng Panginoon. At katulad po ng aking ibang mga pangangaral, di ba, laging ganito eh. Napansin ko kung ako yung gumagawa, sabi ko, oo nga, laging ganun, ano. May duty ang Panginoon, pero meron din po tayong duty. Ano yun, mga kapatid? Yung second point, babalikan lang natin ng konti. Ano yung ating duty? Bantayan ang ating puso. Bantayan ang iyong puso. Yes, trabaho ng Panginoon na linisin ang iyong puso. Trabaho ng Panginoon na baguhin ang iyong puso. Pero hindi trabaho ng Panginoon na bantayan ang iyong puso. Alam niyo ba yan? Hindi po yung duty ng Panginoon. Ikaw at ako ang may duty doon. Kaya nga sinabi sa binasa natin kanina, Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. Amen? Ang kausap dyan ay tayo. Hindi dyan kausap ang Panginoon, Lord, guard my heart. Hindi. Tayo inutusan, guard your heart. For everything you do flows from it. Kanina sa introduction ko, mga kapatid, gumamit ako ng ilustrasyon. Yung building na Fort Knox. Naalala niyo po ba? Yung Fort Knox, kung napapansin nyo, ayon sa aking pagkakalarawan kanina, ay naka-maximum security. Walang sino man ang pwedeng makapasok. Biruin mo, 24/7, meron silang mga security guards. Tapos, katabi pa ng building na yon ay yung building, yung kampo ng United States Army. Anong ibig sabihin nun? Sa terminolohiya natin, bantay sarado yung building na yun. Dahil nandun lahat ng mahalagang gamit. Kapag napasok ang lugar na yon, nanakaw o nasirang mga bagay doon, maapektuhan ang kanilang buong bansa. Amen? Ganon din po ang ating puso. Ito po ay napakahalaga kung kaya't kailangan po natin itong bantayan. Kapag ang ating pong puso, listen, ay napasok po ng hindi mabuti, apektado na po ang ating buong pagkatao. Amen. Kaya mga kapatid, saan ka man magpunta, dapat lagi kang nakabantay sa iyong puso. Hindi mo papayagan na ang mga bagay doon sa lugar na pinupuntahan mo, ay makapasok sa iyong puso. Okay na, ang ganda dito ah. Ganun pala yun. Ganun pala yung mga suotan nila dito. Pag yun pinayagan mo sa iyong puso, magkakaproblema ang iyong puso. Amen? Ganun din sa iyong mga nakakausap. Dapat lagi kang nakabantay sa iyong puso. Anong ibig ko sabihin? Yung kanilang mga sinasabi ay huwag mo bastang payagan na makapasok sa iyong puso. Uy, bakit tumatin ka pa doon sa Father's house? Huwag ka matin doon. Dito na lang tayo matin. Dito. Dito malaki pa. Dito marami pang tao. Diba? Dito isasawsaw mo lang daliri mo sa tubig. Okay na yun.
Eh doon, ang tagal ng service doon. Tama? Kung kanilang sinasabi, huwag mong payagang makapasok sa iyong puso. Guard your heart, bantayan. Amen. Ganon din mga kapatid, ito mahalaga. Sa lahat, sa mga magulangin, lalo na sa mga kabataan. Yung inyong mga pinapanood. Yung inyong mga pinapanood. Amen? Amen. Inaabot ng alas 2 ng umaga, alas 3. Tapos pag niyaya mag-morning prayer, Pastor, puyat eh. Mga kapatid sa ating Panginoon, sa iyong pinapanood, syempre, cellphone mo yan. Hindi ka lang sa lahat ng oras babantayan. Pero sa akin lang, sa iyong mga pinapanood, dapat lagi ka nakabantay sa iyong puso. Amen? Hindi lahat, mga kapatid, listen, hindi lahat dapat mong panoorin. Amen. Amen po ba? Ulitin ko, hindi lahat dapat mong panoorin. At hindi lahat ng nakikita mo sa nauuso ngayon sa social media ay papapasukin mo sa iyong puso. Diyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, isa pa, illustration ulit. Ipagpalagay natin na yung cellphone mo ay ang iyong puso. Cellphone mo. May cellphone ko. Cellphone ko. Kapag ang cellphone mo ay napasukan ng virus, masisira ang cellphone mo. Tama? Amen. Makokorap. Anong mangyayari? Mawawala yung ilang mga pictures, mawawala yung ilang mga videos, tapos biglang babagal ang galaw ng cellphone mo, hindi na tulad ng dati. Kasi napasukan ng virus, nakorap. Amen? Ngayon mga kapatid, ganun din ang ating puso. Kapag ang ating puso napasukan ng virus, makokorap ang ating puso. Amen? Amen. Ano yung mga virus? Yun na nga, mga pinapanood, mga taong nakakasalamuhan, nakakausap, pwede silang maging virus na makapasok sa ating puso. Amen po ba? Amen. Di ba mga kapatid, ang totoo, inis na inis tayo kapag napasukan ng virus ang cellphone natin. Tama ba? Amen. Dapat ganun din tayo sa ating puso. Dapat naiinis ka kapag napapasukan ng virus ang iyong puso. Amen po ba? Amen. Kaya maging maingat. Amen. Para kang guard, mahigpit na gwardiya. Hindi basta-basta makakapasok sa iyong puso yung mga bagay na yun na nakikita natin sa mundong ito. Amen. Huwag nating payagan. Amen. Dapat alam natin kung anong papapasukin natin sa ating puso. Amen po ba? Mamaya, mga kapatid, mag-altar call tayo. Nais tayong tulungan ng ating Panginoon. Ano dapat natin gawin? Sabihin mo sa Panginoon ang lahat ng nilalaman ng iyong puso. Meron dito, quote, Amen. Sabi po dyan, tell God all that is in your heart. As one unloads one's heart, its pleasures, yung mga kasiyahan, and its pains, maging yung iyong sakit, sabihin daw natin lahat sa ating Panginoon. Amen? Sabi pa dito, tell God your troubles, that He may comfort you. Tell God your joys, that He may sober them. Tell God your longing, that He may purify them. Sabihin mo daw sa lahat, Panginoon, maging ang iyong mga problema, kaguluhan, maging ang iyong mga kagalakan, ang iyong ninanais longing. Tell God your dislikes, pati yung mga hindi mo gusto, sabihin mo daw sa ating Panginoon. Nang sa ganon, ay matulungan ka niya na mapagtagumpayan mo yun. Talk to God of your temptation. Ito, lalo na. Kung saan tayo mahina. That He may shield you from them. Show God the wounds of your heart, that He may heal them. Ipakita mo daw sa Diyos ang sugat sa iyong puso, nang sa ganon ay ikaw, ang iyong puso ay mapagaling ng ating Panginoon. Lay bare your indifference to good, your depraved tastes for evil, your instability. Sa panghuli, God wants to heal and fix your heart. Mga kapatid, ngayong umaga, ang ating paglapit sa Panginoon, ang lunas sa ating nahihirapan, nababagabag, nasasaktan at nang lulupaypay na puso. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, how is your heart? How is our heart? Kamusta mga kapatid sa ating Panginoon? Yan ba ay matuwid pa rin sa harap ng ating Panginoon? Yan ba ay puso pa rin na nananabik para sa Panginoon? Yan ba ay puso pa rin na handang makinig sa salita ng ating Panginoon? Yan ba ay puso na
handang sumunod pa rin sa ating Panginoon? Amen. How is our heart? How is our heart, mga kapatid, sa ating Panginoon? Amen? Kamusta nga yung puso? Kamusta ang ating puso? Nababantayan pa ba natin? Amen? Thank you, Lord. Ngayong umaga, ang puso, ang pinakaluklukan ng pagkatao ng tao. Guard your heart. Guard your heart. Alam ng kaaway kung saan kanya aatakihin. Guard your heart. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayong umaga, habang tayo po'y nakayuko, praise God, nagsusuri ng ating sarili, praise God, kita ng Panginoon ang ating puso. How is our heart? Nais kang tulungan ng ating Panginoon. Ngayong umaga, ibigay natin sa ating Panginoon bago pa lumala ang sitwasyon. Maganda na maagapan natin agad, amen, makakilos agad ang Panginoon sa iyong buhay. Nang sa ganon, mga kapatid, ay maiayos muli ang iyong buhay at maiayos muli ang iyong relasyon sa ating Panginoon. Huwag kang pumayag na ikaw ay madaya ng kaaway. Nais niya palaging magsinungaling sa iyo. Nais kanyang palaging dayain. Kaya mga kapatid, kailangan nating mahigpit na bantayan ang ating puso. Amen. Kung wala pong first time ngayong umaga, hallelujah, binubuksan po natin ang altar. Tayo po'y makitagpo sa ating buhay na Diyos ngayong umaga. How is our heart? Amen. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Amen. Isuko, ibigay natin sa ating Panginoon ang ating puso. Praise God. Thank you, Lord. Habang tayo po'y umaawit, puso ko'y iyong sinisiyasat. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are worthy to be praised. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, create in me a clean heart, Panginoon. Linisin mo ang aking puso. Hallelujah. Bigyan mo ako, Panginoon Diyos, ng bagong puso, Panginoon, laban sa mga karumihan, kasinungalingan, pandaraya ng kaaway, Panginoon. Bigyan mo ako ng puso, Panginoon, puso na nananabik sa iyo, sa iyong presensya. Puso, Panginoon, na nananabik sa mga bagay mo, Panginoon. Puso, Panginoon, na malinis. Puso, Panginoon, na matuwid. Puso, Panginoon, na nagpapahalaga at umiibig sa iyo, Panginoon. Tulungan mo rin ang aking mga kapatid, Panginoon, na marahil sila, Panginoon Diyos, ay merong bagbag na puso, Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, Panginoon Diyos, fix their broken heart, Panginoon. Hallelujah. Heal our hearts. Cleanse us, Lord. Praise God, Jesus. Lord, tulungan mo ang aming mga kapatid. May ayos po namin muli ang aming puso, Panginoon, sa iyong harapan. Tulungan mo kami, mapahintayan namin ito. Hallelujah. Puso ko yung sinisiyasat. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Yes. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay
sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay ang tiyak mo nga nababati. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hindi lingid sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Dakila ka, O Diyos, aming namang banal, aming namang banal. Hallelujah, glory, glory, glory to you, Lord. Purihin ka, sambahin ang pangalan mo, Panginoon, dakila ka. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God, praise God, praise God. Salamat, Panginoon Diyos. Hallelujah. Sa iyong mga salita ngayong umagang, mga kapatid sa ating Panginoon, kagaya ng ating inawit, ang puso natin ay sinisiyasat ng ating Panginoon. Lahat, amen, alam ng ating Panginoon, ating mga iniisip, ating mga ginagawa, amen, sabi doon ay hindi lingid sa ating Panginoon. Kaya ito ang ating duty, paglabas natin sa lugar na ito, ngayong umaga, amen, let us guard our hearts. Bantayan natin ang ating puso. Pag nagka-problema ang puso, magkakaproblema ang ating buhay. Sapagkat ang puso ang dinadaluyan ng buhay. Amen. Ngayong umaga, naway nakatulong ang pangangaral na ito. Amen. Thank you, Lord. Marami pang gagawin ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Ang kinin natin iyon. Praise God. Thank you, Lord. Tayo ay magtapos sa panalangin ngayong umaga. Tayo manalangin, mga kapatid. Praise God. Aming Amang Banal, buhay na Diyos na nasa langit, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa aking mga kapatid na ito na nakasama namin, Panginoon Diyos, piniling dumalo sa iyong gawain ngayong umaga. Ako'y naniniwala, Panginoon, na ikaw ay tunay na nangusap, Panginoon, sa bawat isa patungkol, Panginoon Diyos, sa aming puso, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, ang aking mga kapatid na ito, Panginoon, mga magulangin, mga kabataan, Panginoon Diyos, na kanilang maingatan at kanilang bantayan, Panginoon, ang kanilang puso. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, patuloy na maging maayos, mabuti, matuwid ang aming puso, Panginoon, sa iyong harapan, sapagkat kung ano ang nilalaman ng aming puso ay gayon kami, Panginoon Diyos. Lord, hallelujah, patuloy mong hipuin ang puso ng bawat isa, patuloy kang mangusap sa puso ng bawat isa, Panginoon. Pagalingin mo, Panginoon Diyos, sa oras na ito, Panginoon, ang mga may bagbag na puso, Panginoon, pusong nasasaktan, pusong nahihirapan, Panginoon, palakasin mo po muli, Lord God. Revive us, Lord God, ang aming pusong nanghihina at nang lulupaypay, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, aming ayusin pa, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo, Panginoon Diyos. Tulungan mo ang bawat kapatid ko, Panginoon Diyos, na palagi kanilang piliin at hanapin, Panginoon, sa kanilang buhay. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, sa aming pansamantalang paghihiwalay, Panginoon Diyos. Ingatan mo ang bawat isa, haharapin muli namin, Panginoon Diyos, ang isang buong linggo na ikaw ay aming kasama, Panginoon Diyos. Patuloy namin hinihingi at inaangkin, Panginoon, ang pag-iingat at pagpapala mo sa aming buhay, Panginoon Diyos. Ibalik mo po kami sa susunod na gawain. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Praise God. Maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong umaga. Amen. Ingat po kayo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.